Kung ang pag-uusapan lang po talaga, tanggalin ang politika, kung ito ay nangyayari lamang sa loob ng isang regular na korte at mga regular na judges ang humaharap o nasa harap ito ng isang judge, malaki ang posibilidad, malaki ang tsansa na ma-acquit o mapawalang sala si VP Sara base lamang sa prinsipyo ng batas at dun sa mga ebidensya na nakalap ayon sa legal na pamamaraan. Kasi hindi ang hirap talaga tanggalin sa kaisipan na huling-huli sila na talagang iniipit lang nila si Vice President Sara. Yun palang sabihin mo na mali ang opisina mo o nagkasala itong Vice President na to at dapat siya tanggalin at ang tanging basehan mo lamang dahil palagay ko mali siya. Palagay ko hindi niya sinunod tong probisyon na ito. Walang training, walang background, walang security background, walang intelligence training, walang operational intelligence operation training. Tapos sasabihin nila, hindi successful yung sinasabi niyong pinaggastosan niyo ng confidential funds. So dapat i-disallow yan. At saka walang, attorney, security clearance. Yan yung line of questioning ni Senator Judge Lacson Kaso, bitin Hindi niya tinuloy nakarang araw no? Tingnan mo. Pero yun nga po Ito na yung mga nagtatanong. Mga alam natin na init na matanggal si VP Sara. Sila ay bahagi ng majority. Hindi ko naman sinasabi na sila ay na ganito na kaagad sila magdidesisyon. Ngunit klaro naman na sila ay bahagi ng majority. At kung makikita mo, galing na sila sa majority. Pero kahit sila mismo, yung mga basic at fundamental questions, yung mga basic facts, yung mga tatanungin mo kung ikaw ay isang normal na tao na tinatanong nila, hindi pa masagot nitong mga witnesses na dinadala ng prosecution. Paano ka magkukonvict sa ganon? Kung walang politika to, sabi ko nga, kung walang politika, objective lahat, acquitted si Vice President Sara Duterte dito. Opo, lalo pat na nakakadalawang article na po tayo pero mabagal po attorney yung usad ng hearing This week hindi gaano bagal Hindi kasi maalala nyo, ang sinasabi sa atin noon nung nag-uumpisa yung trial, kinulimbat niya, ninakaw niya, binulsa niya yung confidential funds. Teka, ang problema lang pala, mali yung mga sinumbiti niya. Pero kung titingnan mo, nakalista doon, saan ginamit, saan napunta yung 125 million na yun. Napaliwanag naman pala Nakalista naman pala enumerated 1, 2, 3, 4. Ito yung pinaggamitan namin. Kaso sinasabi nila, teka, mali ito, disallow dito. Bakit? Tulad dito, para ito ay maging valid, kailangan may naaresto ka. Teka muna, saan galing yun? Saan galing yung standard na yun? Saan galing yung na kailangan ganun ng patakaran? Wala. Galing lang dun sa guni-guni at imahinasyon ng isang tao, ng isang auditor na wala man lang intelligence training, walang intelligence clearance, walang security training, walang background sa military, walang background sa law enforcement, hindi man lang dating pulis. Tapos siya ang magsasabi na ito ang successful intelligence operation. Parang sinasabi niya, ang anti-terrorism magiging effective lang pagka mahuli mo kung sino yung nagpasabog ng bomba. Kaya kinakailangan may sumabog mo ng bomba bago mo at mahuli mo yung nagpasabog nito para masabi na successful. Teka, sa intelligence community, sa security community, ang success mo yung punto na walang nangyari. Walang naganap na pagsabog, walang naganap na pananakit, walang namatay, walang nasugatan, walang insidente. Every day sa 365 days ng Pilipinas na walang sumasabog na bomba, walang mga terorismong nangyayari kada araw, yun yung success for our security agencies. Tapos ang COA sasabihin, hindi successful yan. Magpakita ka sa akin na may nahuli ka. Saan naman nila nakuha yun? Ano naman, saang universe sila tumira na naging expert sila sa security at intelligence work at nasasabihin nila na teka,
Para maging successful yan, kailangan may nahuhuli kayo. Opo, sinabi po ni Justice Diba? Yun yung sitwasyon natin ngayon. Opo, sinabi po ni retired Justice Noel Tiham, actually, sarcasm to, pero kaugnay ito sa sinabi mo, attorney. Sinabi niya, co-auditors or former CIA, KGB, and MI5 operatives, eksperto daw sa surveillance, information intelligence, gathering, espionage, based daw sa kanilang experience. Nakasaad daw po ito sa COA Circular 007, parang James Bond. Dinaanan lang sa biro ni Justice Tiham attorney. Pati retired justice, Dati na pong justice yan, ha? Siya na po nagsabi dyan. naiinip na rin Ayun di. Kasi, hindi, sabi ko nga po, ako nga po, na kahit paano ay nakapagtrabaho at nakasama ko at naging aktibo po ako sa security and anti-terrorism efforts. Sabi ko nga po, hindi po sa bilang ng nahuhuli lang yan. Isang parameters lang po yan. Ang pinakabasihan mo ng success mo, security detail or security operation to protect the Vice President. Buhay si Vice President Sara Duterte. Actually, everyday na buhay siya at hindi siya na-assassinate, hindi siya napapatay, yun yung accomplishment nun. Na hindi siya binugbog, hindi siya inambush. Success yun. In terms of intelligence and security work. Hindi porket wala kang nahuli, wala kang nakulong, mali na yung paggamit mo nung confidential funds na yon or intelligence funds na yon. Ang confidential funds, ito yung parang security funds for security and surveillance funds ng mga civilian agencies. Kapag ka law enforcement or armed forces or military institutions, ang tawag dito intelligence funds naman. So, kasi lumabas din kanina sa usapan yun Hindi, ang pinagkaiba lang talaga nila kung saan nakalagay yung pondo. Pag ang pondo ay nakalagay sa civilian agency, pero ang gamit ay para sa surveillance and security purposes, confidential. Pagka nakalagak ito sa military or law enforcement or police units or agencies, intelligence funds po yun. Opo, attorney, dyan din pa rin po na issue kasi pinalulutang nila na itong mga security personnel sa ilalim ng VPSPG na naging nasa ilalim na ng PSC ay parang double compensation daw kasi pinaglaanan daw nung confidential. Yun yung pinalulutang nila kanina na kumbaga hindi ba parte ng kanilang trabaho yung mga nabanggit na pinaglaanan po ng pondo ng confidential, yung daan-daan niyang mga personahe. Ano po ang masasabi niyo po dito? Hindi kasi, sige, titingnan ulit natin ang COA Joint Circular 2015-01. Sinasabi naman dito, bawal gamitin na pangsweldo. Pero nung niliquidate naman, may nakalagay ba doon na sinabi na pangsweldo? Sa operations lahat pinakita. Saan ba ginamit? Kasi yun ang, babalik tayo. Ito yung, para mapasimple ang trabaho ng prosecution. Pakita nila, una, may confidential funds. Yung confidential funds, ginamit sa maling paraan at binulsa at ninakaw ni Vice President Sara at hindi niya na-liquidate. Ang problema, makikita na liquidate niya Nilagay ito, tamang ahensya naman yung pinaglagyan. Ang Office of the Vice President ay isang national government agency. Ginamit niya ito base doon sa mga guidelines na nakalagay doon sa Joint Circular 2015-01 na kasama din pati yung 1992 circular. Tapos yung paggamit niya, niliquidate rin naman niya. Nilista nila, nakalista at sinumite lahat ng mga acknowledgement receipts at mga pwedeng resibo na isumite. At nandun din nakalagay yung narrative ng mga activities na yon. Wala namang nakalagay doon na ginamit nilang pangsweldo sa mga pulis. Nakalagay doon, ginamit for operations. At nakalagay doon kung ano yon. Kasi pinapasabi, parang ang sa kanila, pagka dumaan sa puli o dumaan sa sundalo o sa pulis, yung pera, compensation na yon. Baka kasi ganun ang ugali nila. Diba? Baka ganun kasi yung, kasi sabihin na natin, kasi for example, sa House of Representatives at sa Senate, sa kanila,
kada opisina ng isang congressman at ng isang senador, meron silang tinatawag na operational fund dyan. Hindi ko alam kung anong technical term. Nakalimutan ko na kung anong tawag nila. Pero sa amin dati, ang tawag namin doon, operational expenses or operational funds. Umaabot na halos yan ng 1 milyon kada buwan. At alam mo kung paano nila nililiquidate? Pirma lang ng congressman. Liquidated na. Hindi nila kailangan magsumitin ng resibo. Itong ng kay VP Sara, nakalista na yung mga activities, nakalagay pa yung mga resibo at yung mga acknowledgement receipts. Opo. So, ano yung impeachable doon? Ano yung betrayal of public trust doon? Ibabalik din natin. Hindi to usapin ng teknikalidad lang. Tandaan nyo, ito ay impeachment case. Ang impeachment case ay isang sistema kung saan dadalin mo sa impeachment court, isa sa ilalim mo sa impeachment trial, ang isang impeachable official. Isang napakataas na opisyal ng bayan kung saan matindi ang tiwala na ibinigay ng mga taong bayan at ipapakita mo na talagang may matindi siyang pagkakasala para tanggalin yung mandato na binigay sa kanya dahil siya ay isang nagpakita siya ng kasamaan ng loob, kasamaan ng pagkatao at kasamaan ng pag-uugali na umabot sa punto na kinakailangang tanggalin siya sa pwesto. At ang magkamali ka o magkaroon ka ng ibang interpretasyon, dun sa interpretasyon din lang ng isang auditor, ang problema pa nga itong auditor na pangalawa, hindi nga abogado